underbone category. Ito talaga guys ang isa sa talaga namang gustong gusto ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, dahil ang underbone category guys ang isa sa napakaangas at napakaganda din talagang motorsiklo na ginawa, na kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang siya, mai-enjoy mo din talaga siya, na kahit nga po sa pagdating sa kanyang power performance hindi ka talaga mabibitin. Pwede din talagang gamitin ng mga underbone pagdating sa mga long ride, at sa kahit na anong rider nga guys, pwede po ito dahil meron din siyang seat height na akmang-akma, lalo na nga po dito sa mga Pinoy na hindi naman ganong kataasan ng height, pwede din po ang mga underbone. Ngayon, bakit nga ba natin na pag-uusapan ang topic na ito guys? Bakit nga ba about sa underbone na category na motorsiklo ang ating topic sa ngayon dito sa video na ito? Dahil sa meron nga tayong ibabahagi sa inyo guys na isa sa talaga namang magugustuhan ng ating mga kababayan, lalo na nga po doon sa mga mahilig sa underbone, na meron na naman po tayong dapat na abangan na isa na naman pong underbone na sinasabi nga po nila na ito na nga daw po ang papalit sa bagong hari. Yes guys, alam naman natin guys na may kinikilala na nga po na King of Underbone dito sa atin dito sa Pilipinas, pero dito sa episode natin sa akin guys, isasabihin ko rin po sa inyo kung sino na nga ba talaga ang King of Underbone dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Sa apat nga po na mainstream brand guys, si Kawasaki, Honda, Suzuki at si Yamaha, talaga naman pong nagkokompetisya sila sa iba't ibang kategory nga po ng motorcycle, mapay scooter, big bike or other classic bike nga po, talaga namang naglalaban-laban ng apat na ito. Pero nga guys, pagdating nga po sa isang kategory, dito talaga sila talagang nagtagal pagdating sa pagkokompetisyon sa kanilang mga motorsiklong ini-entry. Alam naman natin guys na panahon natin sa ngayon kinikilalang King of Underbone nga po si Raider 150 Fi, at mapapansin natin guys na si Kawasaki napag-iwanan na nga po siya ng tatlong competitors niya na iba't ibang motorcycle brand. Bakit nga ba nangyari yon? Bakit nga ba si Kawasaki sa panahon natin ngayon nga guys hindi nga po siya nakikipagsabayan sa tatlong nga pong mainstream brand din po na si Honda, si Yamaha at si Suzuki? Yes, may kasagutan kasi guys ang tanong na yan kung bakit si Kawasaki wala nga pong inilalabas na entry ngayon about nga po sa category ng underbone, dahil si Kawasaki guys is nakapokus nga po sila sa pag-build up o pag-upgrade nga po o paglabas ng mga bago nilang big bike. Yun nga po yung category ng mga naked bike at mga super sports bike nila. Yun nga po ang kanilang inuuna sa panahon ngayon, dahil sa naghihigpit na nga po ang compliant ng Euro compliant, dahil sa nahihirapan na nga po ang mga motorcycle brand owner na maglabas nga po ng mga high performance engine dahil sa mahigpit na nga po ang Euro compliant, dahil sa alam naman natin guys na kapag malaki nga po ang makina nito, meron talaga silang sinusunod para din sa safety ng rider. Boy, pwede naman nilang pagsabayin, di ba? Gagawa sila ng bagong underbone sabay naman ng mga big bike na nilalabas nila. Well, may kasagutan din dyan guys. Syempre guys, uunahin talaga ni Kawasaki yung mas priority nila, kasi alam naman natin guys na minsan tumataas talaga ang cost ng inflation, kaya mahihirapan din silang mag-angkat ng mga iba-iba pang mga big bike kung uunahan din nila ng iba pa pong mga motorcycle. At katulad nga po sa underbone guys, hindi naman po pwede na pipitsugin na lamang po ang ilalabas ni Kawasaki, dahil din sa yung kanilang mga competitors matitindi na din naman talaga yung mga nilabas na mga underbone. Kaya walang nilalabas si Kawasaki na bagong underbone sa ngayon guys, na tatapat nga po doon po sa mga high revving engine performance at mga high underbone ng mga iba't ibang motorcycle brand katulad nga po ni Honda, Suzuki at Yamaha. Pero ito nga guys ang good news,
dahil sa company nga po na Kawasaki. May isa nga pong good news tayong nalaman na tapos na nga po nilang gawin at maging priority yung pagpoproduce ng mga big bike nila dahil natapos na po nila halos yung mga project na ingoing na natapos na nga po sa ngayon at nailabas na nga po ito para nga po mabenta sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga ngayon guys, meron nga pong kumakalat na isa nga pong rumor about nga po na meron nga daw pong ilalabas si Kawasaki na bago nga daw pong Hyper Underbone. Ito nga guys is talagang kilala na din po, dati pa nilang inilabas pero ito po is gagawin nila is i-revive ulit. Kung baga magpapakita sila ng bago na naman pong Underbone na meron din po talagang malakas na power output at sabay sa uso na itsura. Kung ano nga ba yung nakikita nating Underbone sa ngayon. Rumor? Well, alam kong tataas ang kilay mo guys kasi isa na naman pong Chismis Marites ang episode natin sa ngayon, ang topic natin sa ngayon. Pero wait ka muna, Kawasaki brand ang pinag-uusapan natin. Ang Kawasaki guys ang isa sa nagpatunay na walang imposible sa mga rumor na nilabas nila dati nagkatotoo na nga. Alam mo ba guys na ang Kawasaki ZX-25R matagal na po ito, 90s era pa po ito pero nirevive at pinakita ulit ni Kawasaki na meron silang inilabas na bago at futuristic at napakaganda nga po at isa pa upgraded din po ang mga technology. Ito nga pong Kawasaki ZX-25R na Chismis Marites lamang dati eto na nga guys, available na dito sa Pilipinas. Oh wait, there's more, baka nakukulangan ka pa sa isa nga pong Chismis Marites lamang noon nagkatotoo na nga. Katulad din po ni Kawasaki ZX-4RR. Eto guys talaga ang isa sa napaka-imposible talaga na mangyari, yung maglabas si Kawasaki ng inline 4 na nasa 400cc category na super sports bike. Madami po talaga lalo na dito sa Pilipinas ang hindi naniniwala na maglalabas si Kawasaki nito nung lumabas nga po ang isang rumor o Chismis Marites about nga po sa super sports bike na ito. Kaya yung mga yan guys is isang patunay na pagdating kay Kawasaki is wala nga pong imposible. What if kung Underbone pa kaya yung ilalabas nila? Underbone guys ha, ibig sabihin mas maliit nga po ang inflation at mas maliit gagastusin kapag gumawa sila ng ganito. Kung ikukumpara mo naman sa mga big bike at super sports bike na inilabas nila, at syempre guys ang category na Underbone is bentang benta ito kahit sa anumang bansa katulad ng Indonesia, Vietnam at lalo na po dito sa Pilipinas madami ang nakakagusto ng Underbone category. Baka magtaka ka, wala naman si Kawasaki na Underbone dati. Ano naman yung ipapakita nila na dating unit na ilalabas nila sa panahon natin sa ngayon na meron nga pong napakaganda at futuristic design at yun nga po yung Underbone category na tatapat sa mga bagong Underbone din ngayon. Well, kung ganyan ang iniisip mo, hindi ka pa ganun kapamilyar sa brand na Kawasaki. Alam mo ba guys na tungkol nga po sa Underbone category dati, alam nyo ba na nangunguna po si Kawasaki pagdating dyan? Meron silang inilabas na Underbone na talaga napaka-powerful at ito nga po is tinapatan po ni Suzuki at Yamaha. Kaya makikita natin guys na pagdating sa Underbone category dati, nangunguna na si Kawasaki at ito nga po yung ZX-130 nila na tinatawag nga pong Baby Ninja. Ito guys yung kumakalat na rumor na si Kawasaki nga daw po is maglalabas ng bagong Underbone, Hyper Engine Underbone guys, at ito nga daw po is gagawing 160cc at syempre naka-dual overhead cam at 4 valves na meron pong malakas na power output na dapat nating abangan sa ngayon. Yan muna guys ang mabibigay ko sa inyong mga information na kay Kawasaki meron tayong aabangan na bagong motorsiklo na hindi lang basta-basta guys sa Underbone category to na dapat nating abangan. Syempre guys, para lagi kang updated patungkol nga po sa topic natin sa ngayon, make sure guys na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel para hindi ka mahuli sa balita tungkol nga po sa Underbone ni Kawasaki na ito. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. May nasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy.
Thank you!